Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 12. The Book of James, chapter 1, verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. To persevere under trials. So, napag-usapan na natin itong mga nagdaang araw kung paano makaiwas doon sa mga trials o mga trahedya ng buhay. Kaya lang, siguro may isa pa tayong tanong. Paano, Pastor, kung naroon ka na? So, isa po yan sa napakahalagang tanong na dapat alam natin kung paano natin harapin kung sakaling naroroon na tayo sa mga pagkakataong yun na kung saan tayo po'y dumadanas ng mga trials and trouble sa buhay na ito. So, napakahalaga po ng discernment. So, yun ang unang-una na dapat nating maunawaan. Ano ba yung discernment, Pastor? Kailangan maunawaan mo bakit ka napunta sa ganoong kalagayan. In other words, pupunta ka doon sa ugat. Ano yung dahilan kung bakit nangyari yun sa buhay mo. Sa James chapter 4 verse 7, kung familiar po kayo sa verse na yun, sinasabi po diyan na submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. So meron pong dalawang posibleng dahilan. Unang-una, yung pong maaring ikaw ang may gawa ng problema nang galing sa'yo. So, pwedeng ikaw yung lumikha nito, may nagawa kang maling desisyon or kasalanan, kami nangyaring di maganda sa iyong buhay. Pangalawa, meron tayong kaaway. At ito ang kadalasang dahilan kung bakit marami sa atin ang nasa gitna ng problema ngayon. So, dito makikita natin, pwede natin kaharapin yan. So, kung yan ay kasalanan, ang sabi ng Biblia, tayo po'y magsisi, magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng James chapter 4, verses 8 to 10. At tayo po ay ibabalik ng Panginoon sa ating pong maayos na kalagayan. Itataas niya tayo doon po sa ating mga problema. Pangalawa, if it is the devil, kung ang demonyo ang dahilan, ang sabi naman ni James ay pwede nating sawayin ang diablo, resist or rebuke the devil. Ang demonyo, pinapalayas po yan. Kailangan alam niyo yung authority ninyo bilang anak ng Diyos. At in the name of Jesus, pwede niyong palayasin ang kaaway. So dapat alam natin yan mga believers, mahalaga po yung katotohanan na yan. Pero dito, may makikita pa rin tayong mga bagay na dapat isaalang-alang natin. Kasi, kaya minsan tayo nakagawa po ng malaking pagkakamali sa buhay o nakasingit ang diablo. Kasi po, meron pong naka-impluensya sa atin. Kaya napakahalaga po ng discernment. So, maaring kaya ka nakagawa ng isang maling desisyon, may nagpayo sa iyo. May mga tao na madalas mong kausap, na mali ang impluensya sa iyong buhay at hindi nakatulong sa iyo. O madalas na kasama mo, pinakikinggan mo, or talagang minsan hindi naman obvious na masasamang tao sila pero mali yung pananaw nila sa buhay. At naka-impluensya sa iyo. Pwedeng isang kaibigan yan, o pwedeng isang sabihin na natin, counselor, mentor, pero mali yung naipayo sa iyo, kaya ka napunta sa maling desisyon o sa kalagayan na kung saan nakasingit ang diablo sa iyo. Kaya dito, napakahalaga ng pananalangin. Kaya ito sa Philippians chapter 1, verse 10, ito yung prayer ni Apostle Paul sa mga taga Pilipos. Sabi rito, that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless. Kasi sa buhay na ito, kailangan natin yung discernment. Ako nga po, ang payo po sa mga believers, lagi kayo mag-pray for discernment. Kasi pagka kayo po ay binigyan ng Lord ng gift of discernment, madi-discern ninyo kung sino yung mga tao na makakatulong sa inyo at kung sino yung makakasira sa inyo.
po, napakahalaga po niyan, discerning of spirits. Kasi sa buhay na ito, hindi lahat ng ating napapakinggan ay nakakatulong sa atin. Kaya minsan makakita ka ng Christian, very active po, sa paglilingkod sa Panginoon. Napadikit lang dun sa isang tao na maling impluensya, na wala na yung fire ng Kristiyanong yun. Bumaba na kaagad yung kanyang spirituality. So, hindi po kagagawan agad ng Diablo yun. O hindi lang kasalanan ang problema ng taong yun. Merong naka-impluensya doon. Kaya mahalaga po talaga discernment. Po, parang tatay, alam mo dapat yung sino yung nakaka-impluensya sa yung mga anak. Kadalasan hindi naman kasalanan ng mga anak mo yan eh. May mga taong naka-impluensya sa kanila, kaya nagkaganon sila. Kaya doon, napakahalaga ng discernment. Po? So, pangalawang approach, ito po yung i-apply natin yung ating spiritual training and discipline. Po? Ako po kasi naniniwala, kung sakaling nasa trials ka na, po, madali kang makakalabas dyan kung ikaw ay handa spiritually. Kaya yung mga disciples, winarningan niya ng Panginoon concerning prayer, di ba? At may sinabi ang Panginoon na mahalaga, sabi sa Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ayaw ng Panginoon na sila ay mahulog sa problema, sa temptation. Po? Kaya sabi ng Panginoon, manalangin kayo. Magbantay kayo. At ang sabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. So makikita ninyo, pag wala kang spiritual training or discipline, di ka nagpe-pray, di ka nagbabasa ng Word of God, kulang ng spiritual nourishment yung buhay mo, yung flesh mo mahina. So madali kang babagsak. Kaya si Apostle Paul, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and keep it under control. So may purpose po kung bakit po tayo ay dapat nananalangin at nag-aaral ng salita ng Diyos. Magagamit natin yan sa panahon ng pagsubok. Paano kung naroroon ka na sa pagsubok, Pastor? Ano pang gagawin mo? Manatili ka, huwag kang bibigay. Yun yung sinasabi ng James chapter 1 verse 12. Mag-persevere ka under trial. Kasi eto na yung totoong labanan eh. Kumbaga, nag-exercise ka, nag-practice ka, no? Kahit wala pang problema. Pagdating ng problema, handa na yung buhay mo. Po? So, ganun po tinitignan ni Apostle Paul ang buhay. Kaya ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Yung pong exercise, may pakinabang daw yun. Ngunit ang pagsusumikap o pagsasanay na maging makadiyos, po, training in godliness, ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Mapapakinabangan mo yan sa lahat ng pagkakataon sa buhay, kapatid. Yung spiritual training, sapagkat ito'y may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Kaya ang sabi ng James chapter 1 verse 12, mapalad yung taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Siya yung tatanggap ng gantimpala ng buhay. Po? Kaya dito na natin ngayon mapapatunayan sa Diyos na tayo ay handa sa panahon ng pagsubok. At maniwala po kayo, mga kapatid, makakalabas ka sa problemang yan. At sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan din ng pananatili sa Diyos, makakalabas ka sa iyong pinagdadaanang mga problema. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanang aming tinanggap ngayon. Naniniwala kami sa mga pangako mo na sa buhay na ito. Kung sakali naman kaming dumaan sa mga pagsubok, meron palang kaming paraan na nanggagaling din sa iyong salita upang kami makalabas sa mga pagsubok at problemang aming dinadaanan.
At ang dalangin lang namin, Panginoon, lagi po kaming maging handa. At yung spiritual training, wag naming kaliligtaan sa aming buhay. Lagi kaming manalangin at magbasa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, at dinadalahin ko ang lahat ng dumadaan sa pagsubok sa mga pagkakataong ito. Tulungan mo sila, Panginoon, pagpalain mo sila. At higit sa lahat, Panginoon, ma-experience nila yung breakthrough. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.